Ayan, good morning mga kabakyard. Welcome. And for today's video mga kabakyard ay magtatakel tayo ng rod. Specifically, jigging rod. Kasi ngayon, dahil nga madalas na po ako nag-jigging mga kabakyard, may mga tropa or may mga barkada ako na naiinganyo na rin. Kasi nakakapanood ng video namin, gusto na rin nilang mag-try mag-jigging. Ang unang tanong po nila sa akin is, ano ang mga dapat na setup? Mostly dun po sa rod kasi maraming klase po ang rod. Ayan, yun po ang itatakal ko ngayon, kung paano kayo mamimili ng maayos na rod sa pag-jigging. Regardless po yan ng presyo or ng brand. Kung medyo nakakaluwag-luwag po kayo, pwede kayo kung kumuha ng medyo mamahalin, yung mga saltiga na rod. Nagre-range po yan ng 10,000 up to 30,000. Pero kung budget me lang po tayo, ito po. Ito yung ginagamit namin, mga tropa ko na nagjijigging. Mostly ganito po yung gamit. Ito po yung Old Captain na rod. Nagre-range lang po to ng 1,000 to 1,500. Depende kung saang platform kayo bibili. Pwede nyo po dyan, naglalagay na lang ako ng link dyan sa baba or sa comment section para ma-check nyo na din. Regardless mga kabakyard, kung mamahalin or kung mumurahin po yung rod na gagamitin nyo, kailangan pag nagjijigging po kayo ay specific. May mga i-check po kayo. Hindi pwedeng bastang malaking rod, matigas, is pwede na for jigging. Una po, yung i-check nyo is yung capacity niya. Dito po, hindi na naka-specific dahil naka-Chinese po yan. Pero ang capacity po to nitong Old Captain na to, maximum of 350 grams na lure. Dahil po sa deep sea jigging, mabibigat po talaga ang ginagamit na lure. Yung jigging lure kung tawagin mga kabakyard. So yung 300 to 350 mga kabakyard ay goods na yon. Ang capacity po yon. Mayroon pa po yung buffer kung tawagin. Kahit pa magkarga kayo doon ng 400, kayang-kaya yon as long as slow jigging lang. Ayan. Yun po yung pinakauna. And then pangalawa mga kabakyard is yung haba. Para sa akin po, sa experience ko, iwasan nyo po yung sobrang mahaba na jigging rod. 1.6, 1.7 is nasa sweet spot na po yan. Yan ang pinaka the best para sa akin. Hindi po, ewan ko po sa iba kung gusto nila yung mga 1.8 or 1.9. Pero based sa experience, lalo kung baguhan po kayo, doon kayo sa 1.6, 1.7. Yun ang pinaka the best. Yan. So ito na lang po ang example natin. Kasi ito yung rod ko. Wala naman ako nung mamahalin, wala ako nung saltiga. Ayan. Pangalawa mga kabakyard, plain nung rod. Ito po sa akin mga kabakyard, ito yung heavy na. Ayan. Ay, kung mapapansin nyo, matigas na po talaga to. Nasa heavy na po to. Huwag po kayo kukuha nung sobrang malalambot na jigging rod or yung medium na play. Kasi lalo kung baguhan pa lang kayo, medyo maninibago, mahihirapan talaga kayo dun. So much better na kumuha na kayo ng ganito para for the future na rin, kung gusto nyo mag-upgrade, mas mabibigat na lure, hindi na mahihirapan. Yan. And then ano nga ba yung next? Maliban sa lure capacity, yung grams, and then of course yung play niya, kung gaano katigas. And ang isa po sa nane-neglect ng karamihan mga kabakyard, ito pakita ko sa inyo. Kakasa natin tong overhead ko. Trolling po to sample lang naman. Kung meron kayong mas magandang overhead, eh di why not. Alright, ayan, naikasa natin mga kabakyard yung aking overhead or yung trolling. Actually, hindi ko po ito ginagamit sa trolling. Ginagamit ko po talaga to sa jigging. Trolling design siya kasi ayan, kung mapapansin mo, naka drum reel siya.
Pero ginagamit ko po to pang jigging. Alright? Kasi maliit lang naman siya. Wala tayong pambili ng mga mamahaling overhead. Ayan. Ang kagandahan pala mga kabakyard nitong rod na to, itong specific na rod na to, itong Old Captain is dual purpose po siya. Pwede mo siyang gamitin pang overhead and then pwede mo po siyang gamitin pang spinning type or spinning reel ang gagamitin mo. Mamaya ipapakita ko po sa inyo mga backyard kung paano siya ikakasa for spinning. Pero ito po ang i-mention ko ngayon. Dito po mga kabakyard, kung pipili kayo ng jigging or jigging rod, make sure po mga kabakyard na yung bawat ring guide niya po ay ganito ang pagkakadesign. Ayan. Ganyan po. Kasi ang purpose po niyan mga kabakyard, kung nakakasa halimbawa yung kakasa natin na ayun mga kabakyard, ito yung braid line, hopefully nakikita. Halimbawa nakakasa po yung braid line nyo sa loob ng ring guide ng ating setup. Ayan. Mataas po kasi ang chance, lalo pag overhead, na umikot to dito. Ayan. Once na umikot po yan, ayan, pag ganito po yung design, dudulas lang yan. Ayan, napapansin nyo po mga kabakyard, dumudulas lang po yan. Ayan. Same din po sa kabila. Ayan, dudulas lang po siya. Yan. Kasi po, naka-design po talaga to sa ganito. Kaya yan may ganyan. Kasi especially po pag nag-overhead po tayo, tapos fast jig ang gagawin natin or medium to fast, ganyan. Minsan yung lure po na gamit natin hindi nakakasabay, lalo kung mga flat type na jig ang gamit nyo. Tapos ipapass nyo po, matagal yung bumabalik, nagkakaroon po siya ng loop sa ibabaw. Yan, minsan hindi nyo agad nare-retrieve. Yan. Mga jigger po, maiintindihan po ito mga kabakyard. Pag nagkakaloop siya, mataas ang chance na sasabit siya dito. Pag hindi po ganito ang design. Yan. Yan. Papakita ko po sa inyo yung kaibahan. Ito, mayroon ako ditong nakahanda na rod. Yan. Ito po ay spinning or spinning na casting rod. Yan mga kabakyard. Aglistic po na GX2. Kung mapapansin nyo ang mga ring guide po nito, ayan o. Wala pong ganun. Ayan. So hindi po to nakadesign talaga sa pang-jigging. Kasi may iba po kasi na porket heavy na yung rod nila is goods na daw pang jigging. Regardless kung nakadesign yun pang casting rod or pang boat rod. Meron kasing mga casting na mabibigat talaga or malalaki na, lalo yung mga galing abroad na naka-design ng ganito. Ayan, kung mapapansin nyo pag naikutan po ito ng ayan o, wala na, sasabit na po yung ano ninyo, yung ayan o, sabit, auto sabit yan. Unlike po mga kabakyard dito sa design nito, ayan o, kahit anong sabit po niya yan, dudulas lang yan. Ayan. So, may iwasan po natin kasi pag sumabit po yan, tapos mabigat yung lure, tapos i-jig up nyo pa, mataas ang chance na madadamage po yung braid line ninyo. Kahit pa gaano katibay yan, kahit mamahalin pa yan, kung palaging mangyayaring ganun, masasabit dito, tapos hindi siya makakapag-play, mataas po ang chance na masira or maputol yung braid line natin. Kaya importante po na alam nyo rin kung paano nyo po pipiliin ang rod na gagamitin nyo for jigging. Ayan. Kakasa ko mga kabakyard yung isa nito, yung spinning nito para ma-check nyo kung ayan mga kabakyard, kung nakita nyo, kinasa natin kanina yung overhead. So ngayon lalagyan naman natin ng spinning.
Alright, and mga kabakyard, kung mapapansin nyo is spinning na po ang nakakasa sa ating old captain na rod. So kung kanina maganda siya sa overhead, same din po, kahit ibaliktad nyo po siya, gawin nyo pong spinning, is still maganda pa rin siya. And tested ko na po yan sa field. Ayan, same pa rin po dito mga kabakyard ang mangyayari kahit po mag ikot-ikot to dito. Ayan, wala po tong sasabitan. Ayan, dudulas lang po to. Ayan, kahit anong gawin ito. Ayan, yan yung pinapakita ko po kanina sa inyo. Same din po kahit pag naka-spinning kayo, safe na safe po yung braid line nyo, as long as ang design po ng rod nyo is, ayan, meron pong ganito. Ayan. So pag spinning po ay pag casting po ang rod nyo, wala po nito. Alright, yung mga simpleng pang short casting po, wala po niyan. Kaya ako ini-specific po yan kasi may mga nabibili po, especially doon sa mga surplusan or mga Japan surplus, may nabibili po silang mga casting rod na malalaki or yung matataba, mabibigat na, heavy, na sabi nila is pwede na raw pang jigging. Yes, pwede pang jigging kung no choice ka talaga, pero may risk po na kasama. Alright, so ito naman po ay hindi naman kamahalan, lalo itong old captain na to, kaya affordable kung dun, para especially dun po sa mga baguhan, sa mga nag-i-start pa lang o susubok pa lang, na problema kung ano yung mga rod na gusto nilang gamitin, pero ang budget nila ay tight or yung saktuhan lang, wala silang budget para dun sa mga mamahaling rod kasi nga nagsisimula pa lang. Okay, so yun lang po, quick review tayo mga kabakyard. Una, yung price hindi po natin pag-uusapan dahil depende yan sa inyo. Kung mayroon kayong budget, again sabi ko, pwede kayong bumili nung medyo mga may presyong rod. Kung wala naman, pwede kayo dito sa old captain na to dahil tested ko naman to. And then pangalawa is yung lure capacity po. Lagi nyong i-check before kayo mag-check out, or kung bibili kayo, check nyo yung lure capacity na aakma dun sa lugar na gusto nyong pagjigingan. Kung malalim po, 100 to 200 meters, make sure na ang lure capacity nyo is nasa 300 na, up to 350 grams ng jig lure, para make sure nakakayanin po ng rod ninyo. And then pangalawa, yung haba nga, sabi ko, much better na dun lang kayo maglaro sa 1.6, 1.7. Iwasan po natin yung sobrang haba, dahil lalo yung mga bangka na minsan may mga bangka na maraming sabitan, yun ang problema nyo. Pag sumabit yun, sigurado bali yun, hindi pa kayo nakakapagsimula, baka wala na kayong setup. Then pangalawa is yung mga ring guide. Always make sure na ma-check nyo po na pag ganito po yung mga design is pang jigging po talaga yan. Kung kukuha ko po kayo na wala, yung katulad ng ganito, ayan, yung mga katulad ng ganito, yan po ay hindi nakadesign para sa jigging rod. Okay, yan po mga kabakyard. Hopefully mayroon akong na-i-share, lalo po sa mga baguhan or sa gusto pa lang mag-try. Sana nakatulong po ako. And then kung meron po kayong mga gustong tanong or i-tackle natin dito, pwede po kayong mag comment down below para ma-tackle natin sa susunod na video. Yan lamang mga kabakyard. Thank you po, and